Hi guys! Good afternoon or magandang hapon or anumang oras dyan sa inyo. Basta dito sa amin, time check tayo. It's 12:52 PM. Ayan. Meron lang akong i-share sa inyo tungkol ito sa aking mga karanasan dito sa aking tindahan na sana is hindi magaya sa inyo at wag niyong gawin sa tindahan niyo kasi tsak na ay malulugi yung tindahan nyo katulad ng mga tindahan na maliliit pa, nagsisimula pa lang. Yung sa akin kasi medyo maano-ano na yung tindahan ko kaya ako nagawa iyon at saka pangailangan din at nakatulong din siya. Pero sa mga maliliit na mga tindahan katulad ng magsisimula pa lang, tsak na wag yung gawin ito dahil ginawa ko at naranasan ko talaga siya, no? And first na wag niyong gawin sa tindahan niyo guys, yung mangutang kayo ng mga arawan. Okay lang yung week or 1 week, 2 weeks, yung ganun pagbayad kasi maaano mo yung yung pagbayad mo. Pero yung arawan, kagatulad ng Bombay, ilang percent yan sila nagpapatubo, 10% ba yan sila nagtutubo. Tapos magkano lang naman yung magiging benta mo araw-araw tapos ibibigay mo sa kanila. Kasi guys, pagbigay ha pera mo ngayong araw na ito, bibigay nila yan sa iyo yung pera kasi 'di ba? Pag kinabukasan yan, sisingilin agad yan. Kaya lugi ka na, wala ka pang benta. Tapos pag kinabukasan, sisingilin ka na. Ganyan ang nangyari sa akin. Nangutang ako. First loan ko dyan sa Bombay is 10 hanggang umabot sa 200,000 at nabaon na ako sa mga utang-utang. Dahil yung pera na rin yun, yung inutang ko sa Bombay, pero hindi naman yun sa amin kasi nabayaran namin yung lupa namin dito. Tapos napagawa ko ito yung tindahan namin, naging salamin na yung tindahan namin palibot. Tapos yung dito naman is na-tiles ko yan yung dito, hindi naman masama, diba? Pero guys, super duper ang hirap talaga. Yung parang dumaan ako sa butas ng karayo. Diba? Parang dumaan ako sa butas ng karayo. Buti na lang, thanks God, at natapos ko na siya. Nabayaran ko na yung lupa namin, at tinitiri ka na ng bahay dito, nabayaran ko na siya. At lahat ng problema, yan, nabayaran na namin. Tapos ngayon, yung Bombay pabalik-balik dito sa akin. Lagi niya akong inaalok, alos araw-araw. Pag nandito yung asawa ko, hindi siya umaalok kasi nga nagagalit niya yung asawa ko. So ayan, gusto kong i-share sa inyo, lalo-lalo na sa aking mga kasari-sari store dyan. Oo nga guys, maganda yung may utang ka dahil biglang pera. Halimbawa yung gagay sa kanila, bigay agad. Yung sa kanila naman yung pagpautang sa akin is yun, inutang ko kaya naging 200,000 yun kasi unang pautang is 50k, sunod 50k, bali naging 200,000 yun. Pero nabayad namin yun at nautay-utay namin araw-araw, kaso lang napakabigat talaga. Halimbawa pag wala kang ibayad at wala kayong benta araw-araw, katulad sa akin 4-5 yung araw-araw yun, grabe, sobra. Parang sinasakal ako lagi nung pag gusto ko na matapos. At lahat ng aking mga ari-arian, yung aking mga pinundar na mga alahas, ganun, nandun lahat sa saglaan at hindi ko pa siya nakukuha. Tapos mga bayarin sa mga nagsasabay-sabay sila, kaya talaga sobrang sakit sa ulo pag ganun ang ginawa ko sa tindahan ko. Kaya kung ako sa inyo at nakalbo yung aking tindahan, buti ngayon is bumalik na siya at hindi na ako nangutang ulit kasi noong October 5 last ko na yun nabayad sa Bombay. Kaya sabi ko sa sarili ko is hindi na talaga ako uulit kasi tapos naman ako sa magbayad sa utang namin sa lupa namin dito. At saka napagawa ko rin naman, nakita rin naman ang resulta ng pag-utang ko. Pero guys, kung ako sa inyo, maganda naman yung pag-utang. Huwag mo lang gastusin sa luho lang or what, ano ba yan dyan. Okay lang yan ang utang basta nandito lang sa tindahan or nakikita, ganyan. Yung katulad sa akin, sabi ng asawa ko, huwag na daw ako uulit ng ganun kalagi na inutang. Sabi ko, hindi na talaga uulit kasi araw-araw talaga guys magsipag. Hindi kami magbukas ng tindahan. Dapat kailangan 24 hours kami nagbubukas.
everyday bukas, ganyan kami ka ano nung, pero ngayon gusto ko Sunday magsarado sana kami, pero asawa ko naman is siya sa parang nasasayangan ganun. Kaya ayun, ang ingay dito may asong tumatahol, kaya ako nag-vlog ngayon, naisipin ko mag-vlog at saka i-share sa inyo. At wala na masyadong bumibili, tapos makulimlim sa labas at saka parang uulan, o diba, at saka nandun si Alta nanonood. Kaya ayan, gusto kong i-share sa inyo mga tips para sa mga tindahan. Ayan yung nangyari sa akin. Buti na lang is nakaraos na ako sa aking mga bayarin. Yung aming bayarin na lang ngayon is yung utang namin, yung weekly, at saka ano na lang, dalawa na lang yung inuutangan namin sa bangko. Yun na lang yung dalawa. Wala na kaming utang yung sa araw-araw. Parang matanggal yung tinik. Yung ganun. Oo, tapos ilang bisis na to. Tapos ito pa, pangalawang bisis din. Pangalawang, yung nakakaano sa akin, stress. Nakabibigay stress sa akin araw-araw, or ano, hindi naman siya araw-araw. Yung parang nabibigla ka. Parang nabibigla kapag dumadating sila. Katulad ng panel ng sigarilyo. Ayan. Panel ng sigarilyo, guys. Matagal ko na talaga itong pinag-iisipan na i-share ko talaga sa inyo. Yung panel ng sigarilyo, guys, dalawa yan yung pumupunta dito sa akin. Yung Marlboro at saka yung Mighty. Pupunta yan dito sa akin. Tapos nag-iiwan yan sila ng sigarilyo dito sa akin. Tapos pagdating ng 2 weeks, babalik yan sila. Matagal na ako dyan sa kanila. Kaso lang, may nagka-problema kasi itong Mighty na ito ay nakipagsabay siya sa Marlboro. Ayan, nakipagsabay siya sa Marlboro. Pagkatapos, anong gagawin ko? Sabay silang dalawa, diba? Ang laki-laki ng binabayaran natin. Sinong uunahin natin? Siyempre yung nauna. Ayan, si Mighty ang nauna lagi. Si Marlboro yung nahuhuli kasi hapon na siya napupunta dito sa aking tindahan. 2 bisis ko hindi nabigyan si Marlboro. Nagtampo si Marlboro. Pumunta dito yung manager. At parang napagsabihan ako or napagalitan ako. Parang naisip-isip po, sabi ko sa sarili ko, parang gusto ko talaga isulit na lahat yung mga na sigarilyo. Ayaw ko na magpaiwan kung magkano lang naman yung sabi ko yung magiging benta ko dito sa aking tindahan. Yun lang sana yung kukuha ko sa kanila. Tapos yun, gusto nila babayaran ko yung utang ko, babayaran ko. Saan naman ako kukuha ng pera? Babayaran ko agad yun. Sabi ko kay kuya na, kuya, isusulit ko na lang yan ng sigarilyo at saka kung magkano lang yung nabenta, yun lang yung babayaran ko. Kasi wala akong pera na nandyan. Kasi dati, guys, yun din yun. Isa din yun na nakautang ako sa Bombay. 50k dahil binabayad ko sa sigarilyo lagi silang dumadalaw dito sa aking tindahan. Kaya nabaon talaga ako sa utang. Parang tinatapar ko lang ba, tapos yung sigarilyo is naka-stack lang naman doon sa bodega. Hindi naman siya gumagalaw. Hindi naman masyadong umaano araw-araw, diba? Tapos 2 weeks lang sila pupunta agad, tapos binabayaran, tapos nangungutang ko sa Mumbai. Parang wala lang. Parang sila lang yung binubuhay ko, tapos ako wala akong sahod dito sa tindahan ko. Parang ganun. Parang naisip ko talaga ganun talaga. Dati sabi ko, ayoko na talagang magpaiwan ng sigarilyo ng marami. At para matagal yung stress ko. Oo, ganun ginawa ko, guys. Ayun, sinuli ko lahat ng mga sigarilyo at hindi na ako nagpapaiwan. Pag mayroong pera dito sa tindahan namin, yun lang. Bibili ako ng mga kaha-kaha na lang sa labas, sa grocery. Yun na lang yung ginagawa ko para matanggal stress. Yung dalawang tips talaga yung sabihin ko sa inyo. Kagaya na yung mga tindahan dyan, sinasabi nila, yung mga kasari-sari store ko dyan, ay napakaswerte niya kasi dinadaanan siya ni Marlboro at saka ni Mighty. Guys, yun yung hindi nyo alam. Yun yung sa tagal ko na nagtinda, mga ilang years na ba ako nagtinda dito? 12 years, 14 years na ba ako nagtitinda? Yun ang hindi nyo alam. Ngayon ko lang na-realize na hindi talaga. Oo, nakakatipid ka, pero magkano lang naman yung presyo sa grocery at saka yung sa panel.
₱5, ₱10 lang naman yung difference. Kaysa naman na naipon mo yung benta mo na malaki, yung benta mo, tapos pupunta nila, ubos lahat yung benta mo sa isang araw. Tapos yung akin naman benta dito is na rolling lang naman eh. Kasi wala naman kaming pinagkukuhanan na iba. Ito lang tindahan at saka yung lumayan namin. Yun lang naman. Hindi ba nakakatawa? Kaya naisip ko talaga at napag-desisyonan talaga namin rin mag-asawa na hindi na talaga magpapaiwan ng mga ilang rim na sigarilyo dito para pagdating nila, wala tayong problema, wala tayong stress. O diba? Ganon. Tawa. So, ayan, balik tayo. May bumili lang ng sigarilyo. So, ayan guys. Nung pumunta dito yung Marlboro, sinabi ko na sa kanila na kuya, ayoko na yung parang napagsabihan lang kasi ako nung manager na 2 beses sila pumunta dito at wala akong may naibigay. Sabi ko kasi yung mighty kasi yung may kasalanan doon, sir. Sabi ko pagpasensyahan nyo na po na nahingi talaga ako ng pasensya kasi mali din talaga naman ako talaga doon kasi nga yung si mighty lang yung inaano ko, yung binayaran ko at saka nakalimutan ko sila lagi na pumupunta rin pala ng paghapon. Yun yung ano ko talaga na nagsabay talaga sila. Kaya ayun na pagdesisyonan ko talaga sa sarili ko at saka sa asawa, sinabihin ko rin siya na gano'n na nang gagawin talaga na hindi na talaga kami magpapaiwan ng sigarilyo dito sa aming tindahan. Kung halimbawa pupunta man sila, nagbibisit dito, kung mayroon kaming pera, yun na lang gagawin, bibili na lang sa kanila para wala tayong problema. Kasi yun talaga guys ang dalawang problema dito sa aming tindahan talaga dati. Patagal ko na yung iniisip talaga na ayaw ko nang gawin at hindi na talaga ako magpapa-stress sa ganyang ano. Kaya guys, kung ako sa inyo, yung mga kasari-sari ko dyan, shout out sa aking mga kasari-sari kay Tindira ng Samar, kay Kuya Tots, kay Tindahan Ining, kay Ate Aileen, kay Mami Cooking Moment Cooking Vlog, kay Ate Jing, kay Kuya Jerry, kay Kuya Jolay. Ayan, shout out sa inyo. Sana mayroon din kayong matutunan sa aking vlog ngayon. So, yan yung ma-share ko sa inyo. At saka sa ibang mga kasari-sari ko dyan. Sana meron kayong natutunan sa akin na aking mga karanasan dito sa aking tindahan. Na hindi ko na talaga gagawin at na-promise ko sa sarili ko na hindi na talaga ako ulit. Kahit pinipilit ako ni Bombay kanina lang kaalis lang niya, pinipilit niya ako, nakukuha daw ako ng pera or cash, gano'n. Sabi ko talaga hindi na talaga ako kasi meron pa akong kukunin ng mga nakasangla at tinutubuan ko lagi doon. Kaya yung pinag-iipunan ko na sana makuha ko na yun yung nakasangla doon kasi sayang lang yung tinutubo ko. So ayan lang guys, yun lang yung aking ma-share ngayon. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, sana subscribe na po kayo at pakiclick na rin. So ayan, may bumili pa. At guys, ayan, pakiclick na rin ng bell at ano na lang din para lagi kayong updated sa aking mga bagong video at sa mga susunod pa na mga video na gagawin ko. Please subscribe my channel, like and share, and thank you so much guys. Yun lang ating share ngayon. Sana meron kayong natutunan sa aking share ngayon sa inyo. So thank you guys, maraming salamat, bye.